Alright, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis, mga kabirador, at mga kapots. Kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po muli dito sa ating mumunting channel, Simply Tokis Vlog. Tayo po ay magbibigay lang ng maiksing komento, opinion at reaksyon sa mga mainit na usaping pang politika sa ating bansa. Pag-usapan natin mga kababayan, puro mga retired general, puro mga tao na sa military. Ito po, nagsasalita na po sila. Meron po silang isinasuggest o hinihimok nila ang presidente na gawin ito. At ganun din po, mga grupo rin din ng mga retiradong general ang nanghihikayat kay Senator Pin Lacson. Pero tinabla niya po ang kanyang mga kamista. Yung mga kapwa niya, mga retired generals, mga ka-PMAers niya, tinabla niya po mga kababayan. Okay, so shout out po lahat sa inyo and may God bless us all. Unahin natin mga kababayan, itong mga grupo ng mga retiradong general na hinihimok po ang Pangulong Marcos Jr. na dapat wag na daw siyang magpakieme-kieme, wag na siyang lambot joy, kundi gawin niya na ito, nararapat na gawin mo na ito. Huwag ka nang mag-hold ng inyong punches. Sa bagay, tumatapang ka naman na, nilalabas mo na paunti-unti ang iyong pangil tungkol dyan sa korupsyon, sa flood control na yan, at ano bang korupsyon, gawin mo na rin ito. Sabi ng mga retiradong general at mga ilang samahan. Ito po, mga kababayan, sa balita ng Abante TNT. PBBM, hinimok ng mga retiradong general. Wakasan, political dynasty para masugpo ang korupsyon. Ayun po ang hinihiling nila mga kababayan. Ngayon, paano naman ito gagawin ng Pangulo kung wala pang naipapasang batas sa parehong kapulungan ng Kongreso? Hindi nga po ito umuusad itong political dynasty bill sa both houses. Ilang mga congressman na po ang nagpasa ng anti-political dynasty bill. Hindi po yan lumalarga sa plenaryo ng HOR para pagdebatihan. Ito lang recently, si Senator Hontiveros nagpasa na rin ng bill para po wakasan ang political dynasty. Ngayon mga kababayan, kung sakasakaling maipapasa yan ng both houses, at ipo-forward sa Pangulo, sa palagay ninyo, ibibito o aaprubahan? Kung talagang gusto rin ng Pangulong Marcos matigil na itong political dynasty sa ating bansa, kasi isa po ito sa ugat ng korupsyon, isa sa ugat ng kriminalidad sa ating bansa. Naghahari-hari po ang mga pamilya na kaliliit naman, pero sila po ay nagiging malakas dahil ini-enable ng mga constituent nila. Naging mga Diyos sila sa kalugar nila na ngayon kinakatakutan na sila. Sila po ay sobra-sobra ng yumaman, tapos tingnan mo yung lugar nila, lugmok sa kahirapan. Ngayon, ang panawagan ng mga grupo na ito ng mga general na wakasan itong political dynasty na ito, ay dapat muna po mga ginoo o ginang o mga men and women in uniform, mga retired, kailangan muna po na maipasa ito sa parehong kapulungan ng Kongreso. Hindi naman po yan executive order lang, kailangan maging batas. Kasi pag executive order lang yan, isang memorandum, pwede po ulit maibalik yan kung ang uupong presidente ay ayaw niyan. Pwede niyang i-reverse yan. Pero pag ito'y naging batas, mahirap na ulit i-reverse yan kasi kailangan pa ulit yung pagtalo-talunan sa Kongreso. So sino po ito ang mga grupo na ito ng mga retiradong mga men and women in uniform? Isang open letter ang inilabas ng Association for National Interest para kay Pangulong Marcos na humihikayat sa kanya na pangunahan ang giyera kontra political dynasty para magwagi laban sa korupsyon. Please do not hold your punches. Lead the war against political dynasty. If you win to win our war against corruption, oo naman.
Sa aking opinion, kung tama naman yung batas na yan, tama naman yung nakakapaloob doon sa batas na yan, sa bill na yan, bakit hindi aaprubahan ng Pangulo? Ha? Kung ito ang isa sa dahilan para masugpo ang korupsyon, ang pagiging mga Diyos ng mga political dynasty, talagang katukin natin ang opisina ng Pangulo. Di po ba? Sa kanilang liham, binanggit ng ANI ang suporta nito pati na rin ng Philippine Military Academy Alumni Association sa deklarasyon ng Pangulo noong September 26. Ayan po yung tungkol sa mahiya naman kayo, no? Zero tolerance policy sa korupsyon. Tama naman yan. Quote, in the recent past, you have acknowledged that people are suffering and wanting change by citing the result of the last local elections and telling people in government that it will not be business as usual. Dagdag nito, walang salita ang makakapagbuti sa imahe ng mga Marcoses kung patuloy ng pag-aling ng Pangulo. Hindi naman. Kayo naman, mag-antay naman kayo. Ang gusto pa nito ng grupo na ito, ilagay sa legislative agenda. Kailangan po yan ng masusing pagsusuri. Pero nandyan na yung batas Ha? Maski na hindi ilagay yan sa legislative agenda ng Pangulo, yung LEDAC, kung inaprubahan ng parehong kongreso, walang magagawa kundi idadaan yan, ilalapag yan sa mesa ng Pangulo. Ang gagawin dyan, re-reviewin ng Office of the President, yung executive level, at kung tama naman po, bakit hindi aaprubahan? Diba? Siguro ang gusto ng mga ito, talagang masugpo na. Ha? Ito pang insinuation nila. Inamin din ng mga grupo na nag-aalala sila sa ekonomiya ng bansa. Ba't kinag-aalala? Wala nga kami nababalitaan At patuloy daw na pagbebenta ng ginto ng Central Bank. Kailan? Baka naman yung tinutukoy nyo yung nakapagbenta lang ng ginto ang Central Bank dahil malaki ang interest ang kinita natatakot na kayo. Naratiba na naman yan ng mga anti-government, no? We strongly suggest, sir, that you bite the bullet and publicly announce among your leadership agenda the enactment of laws that will finally define political dynasty, minimize corruption, and advance electoral reforms. Ano naman yung electoral reforms ninyo? Anong gusto nyong gawin sa electoral reforms? Ha? Anything less will be a service to your countrymen. Ngayon, kung hindi ito masasama sa legislative agenda ng Pangulo, wala nga sa LEDAC, ano gagawin ninyo kayong mga retiradong general? Di ba? Magkukudita kayo? Magmimilitary junta kayo? Antayin nyo yung mga bills na ipinasa sa both houses. Ang dami po niyan. Ngayon, ang kinakailangan lang i-calendar yan sa parehong houses. Ha? Kung ako dyan, kay Speaker D, sige, laban mo na yan. Meron na ngang ginawa dyan na bill yung mga Makabayan Bloc, sila Dilima, Akbayan Party List at iba pa. Topic nyo na yan. Si Risa Hontiveros, kausapin mo na si SP Soto. Ha? Kailangan i-prioritize yan. Pag na-approve niyo yan pareho, edi pasa nyo sa Pangulo. Diba? I think there are more pressing concerns sa LEDAC bills ng Pangulo. Pero ako po, concerned din ako dyan sa political dynasty. Dapat putulin na rin yan. Ha? Okay? So kung hindi malagay yan sa LEDAC, ano gagawin ninyo? Ulitin ko lang. Ano gagawin ninyo? Okay, now, punta naman tayo dito kay Pampilo Lacson. Si Pampilo Lacson po, tinabla yung mga kabaro niya. Yung mga kabaro niya na mga former graduates ng Philippine Military Academy, yung mga kamista niya. Kasi po, siya po ay hinihikayat din na sumali sa military junta. Inamin po yan ni Senator Ping Lacson. May mga lumapit po sa kanya at gagawin daw po siya sakasakali na ilalagay daw siya sa isang mataas na posisyon sakaling magtagumpay ang military junta. Ha? Ayan po sa balita ng Abante. Una sa balita. Inalok ng mga retiradong general. Ping Lacson niligwak pwesto sa junta. Ayan. Isiniwalat ni Senator Ping Lacson na inalok siya ng pwesto ng ilang retiradong militar para umupo sa civilian military junta kapag napatalsik sa pwesto si Pangulong Marcos Jr.
Agad umano niyang tinanggihan ang alok dahil hindi lang ito labag sa batas at konstitusyon, wala rin itong maidudulot na maganda para sa ating bansa. Correct! Tama yan. Buti naman. Hindi ka nagpasulsol, Ping Lacson. Ibinunyag ito ni Lacson ang tanungin sa radio interview ng Linggo hinggil sa naging alok umano kay Ramon Ang na pumunuan ang civilian military junta. Sa akin nga, may nag-udyok, sigihan ko raw kasi mawala yung presidente, vice-presidente. Ang gusto, civil military junta. Meron pa nga nag-offer na magiging part ako ng junta, ng council, kaya nga dinededma ko. Aniya, hindi niya masisisi ang mga retiradong opisyal na alokwensya ng presidente dahil masyado na silang nadidismaya sa katiwalaan sa gobyerno. Particular na sa mga flood control project. O bakit ngayon lang kayo nagsasalita? Bakit nung panahon ni Digong, hindi nyo ginawa yan? Bakit nung panahon ni Panot, hindi nyo ginawa yan? Nung panahon ni Gloria, hindi kayo nag-military junta. Eh ngayon, may isang presidente na nagsabing mahiya naman kayo, isiniwalat yung mga kagaguhan, ngayon inaaksyonan na. Dismayado pa rin kayo? May hinuhuli na nga eh. O diba, ang gusto nyo lang talaga, tanggalin ng Pangulong Marcos kasi kayo naman ang gusto nyong kumubra sa kaban ng bayan. Naku, buti na lang Pampelon Lacson, hindi mo to inayunan kasi makukonsidera ka na isa kang traidor. Maraming malikot ang isip kaya pag ganitong mayroong crisis lalo pangat napakatalamak ng katiluan, minsan hindi mo na rin masisisi yung iba na mag-isip ng kung ano-ano. Ha? Antayin nyo yung magiging resulta ng pag-iimbestiga. Sino-sino pa yung mga makakasuhan? Mag-antay kasi kayo. Extra legal constitutional na ang inisip nila siguro in their passion para mabago yung sistema kasi naging systemic ang corruption. Sino nag-enable? Sino nag-enable ng systemic corruption? Pampelo Lacson, si Pangulong Marcos ba? Alam nyo rin naman yan Di ba nung panahon ni Digong, Ping Lacson, senator ka na nun O ba't hindi kayo nagreklamo nung sinabi ni Digong na maraming ghost project dyan sa DPWH, di ba? Nung mga time na yun, siguro senator ka na nun ba't di kayo nagreklamo? Ba't hindi kayo nag-imbestiga? Bakit ngayon? Freely kayo di ba? Hinahayaan kayong mag-imbestiga, freely kayo. Dahil takot kayo kay Digong. Kasi baka ilaglag kayo sa helicopter. Okay, so yan po Bakit pagdating kay Pangulong Marcos, galit na galit kayo? Siya na nga ang lumalaban diyan sa korupsyon. Siya na ang nagsiwalat tapos gusto niyo pa patalsikin. Bakit? Dahil masasagasaan ba yung mga taong pinagkakautangan nyo ng loob dahil sangkot sa korupsyon? Yun lang yun Di po ba? Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.